Okay, so the first step po is to check the chart po of the patient to see if meron po sila mga physical activity or limitations. Next is to gather all equipments po. And put it at the bedside. And the next po is to perform hand hygiene. Next is to identify and explain the procedure. So, good day po, sir. I am Rachel Across your student nurse for today po. May I have your name and date of birth, please? Yes, Timon po naman. December 31. Okay po. So, ang gagawin lang po natin dito is, gagawin ko lang po yung body para mas makita yung orthodox. Okay po. Now, we will provide privacy by closing the curtains or the door po. And we will now adjust the bed. After po, i-raise lang natin yung surgery natin. I-lower yung dito sa side since dito po tayo nag-umpisa ay naka-raise dapat yung sa isa. Then I'm going to wear my gloves na po. Next po is, pupunta na po natin yung patient. Next po is, ito-turn na po natin yung patient dun sa kabila and i-fix din natin yung pillow so that comfortable po sila. So, gagawin lang po natin. So, i-release lang natin sa natin. And then, i-fix natin yung pillow po natin. Now is, ilalagay na po natin yung bedsheet. Alam mo na sige, umarap ka doon. Hali ako. Ikakat ko lang. Now po is tatanggalin ko na yung bedsheet. And ipo-fold ko po siya hanggang sa center po ng bed. Para makuha ko po siya mamaya din sa kabilang side.
now going to put po the new bedsheet. We're going to fix it po. Now is, we will now center the patient. And then, yung the patient po, sa kabilang side. Kung naka-raise na po yung side rail natin. Then, same lang sa ginawa po natin kanina. Okay, so, tuloy na po natin sa kabilang bedsheet. Before that, tatanggalin po natin yung bedsheet. And then, after po malagay yung bedsheet, is pwede na natin palitan yung, ito lang kita. So, after po maayos yung bedsheet, pwede na po natin palitan yung pillowcase din po ng patient. Palitan lang po natin to. So, let's assume po na napalitan na siya. Now, we can center the patient na po. After that po, we can change the kumot na po sa bago. Ipapatong lang po natin po yung bago. Kukunin po natin sa ilalim yung luma. After po nun, we can position the patient again sa comfortable position po nila. Iwan po natin ng konti yung bed. And now we can remove our gloves po. Face the side rail and the
ma-dispose po yung mga nagdudumi or soiled linens po natin. And we can now perform hand hygiene po. So that's how we make the bed po while occupied yung bed. For an occupied bed naman po, so first, syempre, need po natin tanggalin yung old linens po natin. So let's assume po na natanggal ko na po yung old linens natin. So next is, syempre, ipapatong na po natin. After natin ma-clean and sanitize po yung bed, pwede na po natin ipatong ulit yung bagong linens po. Ayan. Tapos, i-spread na po natin yan. Bago natin i-spread, maglagay na po tayo ng towel dito. Let's just assume po na yun yung mga underpads ng patient. So, dapat dalawa po yun. But, ang available lang po sa akin is one towel. So, place ko lang din po siya dito. Okay. So now, spread na po natin yung pinaka-bottom po. And then, isi-secure po natin dapat siya both sides po. Okay. So, and then, fold it po sa bawat gilid. And tuck it in po. So, fold. And tuck it in. And tuck po natin siya sa bawat side, syempre. So, assuming po na pati sa kabilang side is na-tuck in na po natin yung bed, we can now spread po the pods. So, gagawin na po natin dito is okay. And then, after that po is we can now put po yung pinaka-top sheet po. Okay. Then after that po, we can now put po yung mga pillows natin na may bagong pillowcase. And then we can now sanitize our hands. If wala naman po tayong suot na gloves, and that's all na po with the unoccupied bed making.